Dear Kuya Allen, ako nga po pala si Haris, 26 na taong gulang, kasalukuyang naninirahan dito sa lungsod ng Davao. Matagal-tagal na rin akong taga-subaybay ng iyong channel. At ngayong gabi, naisipan kong ibahagi ang isang personal na bahagi ng aking buhay na nag-iwan ng malalim na marka sa aking puso at pagkatao. Kung ilalarawan ko ang aking sarili, Kuya Allen, ako ay isang lalaking may katamtamang pangangatawan. May kayumangging balat na madalas purihin ng mga nakakasalamuha ko. At may trim na balbas na nagdadagdag sa aking kumpiyansa. Skinhead ang gupit ng aking buhok at mahilig akong magsuot ng tank top kapag nagre-relax. Sa usaping pag-ibig, bukas ang aking isipan at puso. Sa katunayan, nakaranas na ako ng 8 seryosong relasyon sa aking buhay. Kung saan, ang pinakamatagal ay ang umabot ng 4 na taon. Subalit tulad ng ibang kwento, ang mga nakaraang yon ay natapos na at naging bahagi na lamang ng aking kasaysayan. Matapos ang huli kong pagkikipagbalikan sa aking dating kasintahan, nanatili muna akong solong namumuhay sa isang inuupahang kwarto. Dahil mag-isa lang ako doon, hawak ko ang aking oras at malaya akong gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa akin na walang nakikialam. Nagsimula ang lahat isang gabi habang medyo malamig ang panahon. Binisita ako ng aking bunsong kapatid na nagdadalang tao upang doon muna magpalipas ng gabi. Dahil pamilya, ibinigay ko sa kanya ang kama at ako naman ay naglatag na lamang ng foam sa sahig. Habang nakahiga at walang magawa, kinuha ko ang aking cellphone upang magpalipas ng oras. Sa gitna ng aking pag-i-scroll, pumasok sa isipan ko ang ideya na maghanap ng makakausap. Sinuri ko ang aking mga contact list at doon ko nakita ang numero ng isang lalaki na nakausap ko 3 linggo na ang makalipas. Dahil ito sa isang business plan. Siya si Carl. 30 taong gulang. Noong una kaming magkausap para sa trabaho, may kakaiba na akong hinala sa kanyang mga kilos at pananalita. Parang may radar ako na nagsasabing interesado rin siya sa kapwa lalaki. Upang kumpirmahin ang aking hinala, nagpasya akong magpadala ng isang mapangahas na mensahe. Kumusta? Visual o diretso ka ba? Ang text ko sa kanya gamit ang ibang pamamaraan upang hindi kaagad ako makilala. Nagulat siya at agad nag-reply. Sino ka? Saan mo nakuha ang numero ko? Ayaw kong magpahalata kaagad. Mas gusto kong unti-unting pumasok siya sa usapan. Nagsimula kaming magpalitan ng mga mensahe na unti-unting nagpabago sa takbo ng gabi. Ang kanyang mga unang pagdududa at pagtanggi ay napalitan ng interes at matinding kuryosidad. Nagkasundo kami mag-usap sa telepono habang magkahiwalay kami ng lokasyon. Lumabas muna ako at pumunta sa banyo upang hindi magising ang aking kapatid. Doon sa kabilang linya,
Naramdaman namin ang isang kakaibang koneksyon at matinding pananabik na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang gabing yun, Kuya Allen, ay nagtapos sa isang matinding pagpapakawala ng emosyon na nag-iwan sa akin ng panghihina sa tuhod, ngunit may kasamang kakaibang kapanatagan. Kinabukasan, hindi ko inaasahan na magpapadala muli siya ng mensahe. Kala ko kasi ay hanggang doon na lamang ang nangyari kagabi. Ngunit doon ko napagtanto na si Mr. Manager pala ay seryoso at handa sa ganitong uri ng ugnayan. Nagpatuloy ang aming palitan ng text hanggang sa ipahayag niya ang kagustuhan niyang magkita kami ng personal. Saktong umuwi na rin ang aking kapatid, kaya binigyan ko siya ng direksyon patungo sa aking tinutuluyan. Nang mag-text siya na nasa malapit na kanto na siya, nakaramdam ako ng kakonting kaba at pananabik. Nagayos ako ng sarili, isinuot ang paborito kong itim na tank top at short at lumabas upang salubungin siya. Nang pumarada ang kanyang sasakyan at kumaway siya, nakita ko ang kanyang itsura. May katamtamang mukha, ngunit may napakalakas na karisma at dating. Inanyayahan niya akong lumabas muna para mag-usap at uminom ng kaunti. Ngunit pinapasok ko muna siya sa loob ng aking kwarto dahil nais ko ring magpalit ng damit. Habang lulan kami ng kanyang sasakyan, tahimik ang paligid dahil pareho kaming nakakaramdam ng kaunting hiya. Madalas ko siyang nahuhuling nakatitig sa akin. Nang huminto ang sasakyan, hinawakan niya ng aking kamay at sinabing, "Ang cute mo pala sa personal. Iba sa mga larawan." Ang simpleng galaw na yon ay nagpababa ng aking depensa at naging komportable agad ang loob ko sa kanya. Naghanap kami ng tahimik na lugar kung saan kami umorder ng 2 bote ng inumin upang magsilbing pampalakas ng loob. Habang nagkukwentuhan, naging tapat siya sa akin. Sinabi niyang may asawa na siya at anak na nasa malayo. At may nakaraan din siyang karanasan sa Maynila. Para sa akin, walang problema yun dahil ang tingin ko sa aming ugnayan nung una ay isang simpleng pagpapakawala lamang ng emosyon na walang anumang pananagutan. Matapos maubos ang aming inumin, nagpasya kaming bumalik na sa aking kwarto. Pagkarating sa tapat ng bahay, medyo nadismaya ako dahil kumaway siya at sinabing mauuna na siya. Akala ko ay doon na magtatapos ang gabi at walang mangyayari sa amin dalawa. Pero binawi niya ito kaagad at sinabing, "Ipapark ko lang ang sasakyan ko. Mauna ka na sa loob at susunod na ako." Hindi nagtagal ay pumasok siya sa aking kwarto. Naupo kami sa gilid ng kama, nagkatinginan, at sa hindi inaasahang pagkakataon, pareho naming nabigkas sa mga salitang, "Gusto kita." Doon na nagsimula ang aking napakainit at marubdob na pagtatalo ng damdamin. Niyakap at hinalikan ko siya, wala sa mga labi, pababa sa kanyang liig, at sa dibdib.
Ramdam ko ang katigasan at init ng kanyang katawan na tila sumabay sa bawat haplos ng aking mga kamay at dila. Ipinadama ko sa kanya ang buong atensyon ko. Bawat bahagi ng kanyang katawan ay binigyan ko ng pansin upang ipakitang handa ako sa gabing ito. Nang magpalit kami ng posisyon, hinayaan ko siyang umibabaw sa akin. Ang lambot ng kanyang mga labi at ang init ng kanyang hininga ay nagdulot sa akin ng matinding kiliti at pananabig. Sa pagkakataong ito, ibinigay ko sa kanya ang buong kontrol. Kahit matagal na akong hindi nagiging bottom o ang tumatanggap sa isang relasyon, ang pagmamahal na unti-unting umusbong sa aking puso ang nagbigay sa akin ng lakas upang sumuko sa kanyang kagustuhan. Naramdaman ko ang pagpasok ng kanyang buong pagkalalaki. Isang marubdob na karanasan na nag-iwan sa amin ng parehong pagod, ngunit labis na nasisiyahan. Nakatulog ako sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang pintig ng kanyang puso na nagbigay sa akin ng pakiramdam na ako ay ligtas at protektado. Kinabukasan, nagising ako sa kanyang mga halik at yakap. Ang kanyang pagkalalaki ay muling nagparamdam ng init. At hindi namin napigilan na ulitin ang nangyari kagabi. Isang masuyong pag-iibigan ang naganap bago siya naghandang umalis patungo sa kanyang lungsod para magtrabaho. Pagkaalis niya, bandang 8:00 ng umaga, nagpadala siya muli ng mensahe na nagsasabing napakaganda ng naging karanasan niya at may kaunting marka pa ng unang pagkakataon ang naiwan sa kanyang kasuotan. Doon, opisyal na nagsimula ang aming lihim na pag-ibig. Nang sumapit ang Sabado, umuwi ako sa aking pamilya sa downtown ng Davao City, dala ang mga matatamis na alaala. Walang putol ang aming komunikasyon sa pamamagitan ng text. Nalaman ko na pumunta rin siya sa Davao kasama ang kanyang asawa dahil may mahalagang aasikasuhin sila. Dahil tila nagiging adik na ako sa kanyang piling, nag-text ako sa kanya at nagmungkahi na magkita kami ng patago sa isang inn o lodge. Nagkita kami, uminom ng kaunti, at muling pumasok sa isang silid. Pagkatapos kong maligo, nakita ko siyang nakahiga na at naghihintay. Ang aking pananabik ay di na mapigilan. Ako na mismo ang gumawa ng hakbang upang kontrolin ang takbo ng aming pagsasama sa ibabaw ng kama. Sa bawat galaw at bawat pag-ungol na lumalabas sa aming mga labi, pinahayag ko ang aking pagmamahal sa kanya. Ang silid ay napuno na ng init at mga bulong ng pagmamahal hanggang sa pareho kaming mapagod at magpasya ng mag-ayos upang umuwi sa aming mga pamilya. Kinabukasan, naging mapangahas si Carl. Inanyanyahan niya akong sumama sa kanila ng kanyang asawa sa isang pagtitipon sa may tabing dagat. Pumunta naman ako, na tila isang taong sunod-sunuran na sa lahat ng kanyang nais. Sinundo niya ako sa may kanto at doon ko napansin ang kaunting siyelo sa kanyang mga mata. Nalaman niya kasi
na bago kami magkita ay nakasama ko ang aking dating kasintahan sa isang mall. Ipinaliwanag ko ito sa kanya na walang dapat ipag-alala dahil tapos na ang sa amin ng aking ex. At nananatili akong tapat sa kasalukuyan kong nararamdaman para sa kanya. Sa parte naman, nakilala ko ang kanyang asawa. Isang magandang babae at napakabait. Sa kabila ng presensya ng kanyang asawa, hindi mapigilan ni Carl na asikasuhin ako. Palihim na nagtatanong kung sino ang kasama ko at tiyakin na nasa mabuti akong kalagayan. Nang matapos ang okasyon, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkasama muli dahil ang kanyang asawa ay naiwan muna sa kanyang tiyahin para sa ilang urong-sulong na lakad sa kumpanya. Sa loob ng 2 oras na biyahe patungo sa aking bahay, napuno ang aking sasakyan ng kulitan, lambingan, at paghawak sa kamay habang siya ay nagmamaneho. Nakasandal ang aking ulo sa kanyang balikat, ninanamnam ang bawat sandali sa kanya. Pagkarating sa aking bahay, ang lahat ay muling humantong sa isang pamilyar at mainit na tagpo sa loob ng kwarto. Isang masugid at nakakabaliw na romansa ang aming pinagsaluhan. Sa pagkakataong ito, ako ang nagmaneho sa takbo ng aming pagsasama. Gamit ang aking sariling paraan upang ipadama sa kanya ang pinakamataas na antas ng ligaya. Ang mga labi at dibdib ay muling nagtagpo. Ang mga ungol ng kasiyahan ay naghari sa buong silid hanggang sa tuluyang napawi ang aming lakas at magkayakap kaming natulog hanggang umaga. Sa isa pang pagkakataon na bumisita siya malapit sa aking lugar, hindi namin pinalampas ang oras. Sa gilid ng kama, magkasama naming hinarap ang bawat kayod at bawat galaw na nagdala sa amin sa rurok ng tagumpay. Habang ang tunog ng kama na tumatama sa dingding ay tila sumasabay sa bilis ng aming mga puso. Sa kasalukuyan, Kuya Allen, narito ako, naghihintay muli sa susunod na pagtatagpo ng aming mga landas. Alam ko ang aking posisyon sa kanyang buhay. Isang lihim na kasintahan, isang taong nasa anino ng kanyang pamilya. Masaya ako sa bawat sandali na kasama ko siya. Ngunit hindi ko rin maiwasang maisip ang hinaharap. Sana po ay nagustuhan nyo at ng inyong tagapakinig ang kwento ng aking buhay at pag-ibig dito sa Davao. Lubos na gumagalang, Aris.